Pasintabi po, nang dahil kasi sa bulok ng ngipin, kinailangang operahan ang isang bata sa Camarines Sur. Lumala kasi ang impeksyon nito at umabot pa sa mata ng paslit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Paalala sa mga magulang, wag na wag ipagsawalang bahala ang sirang ngipin ng inyong mga chikiting. Pwede pala kasing mauwian sa malalang impeksyon. Lumobo ang kanang mata at nagnanana pa. Yan ang sitwasyon ngayon ng 2 taong gulang na si Baby Jamela, anak ni Jayan at Melchor, taga Camarines Sur. Kwento ni Jayan, may silang ngipin ang kanyang anak. At nito lang Lunes, nilagnat si Baby Jamela at namagana ang bibig. Oras lang po na umakyat na po sa mata at nagbukol na. Nagkaroon po ng infection sa mata at saka nagnaana daw po sa loob kaya kailangan pong operahan daw po. Baka po magkalat po daw sa utak po daw mapunta at baka mabulag daw. Ayon kay Dr. Irka Ruiz, isang ear, nose and throat doctor, odontogenic infection ang nangyari kay Baby Jamela. Impeksyon nito mula sa sirang ngipin o paligid nito na nagdudulot ng dental abscess o nana na maaaring kumalat sa muka o liig ng pasyente. Sa case ni Baby Jamela, kumalat ang infection sa kanyang mata. Pag kumalat na siya sa may orbital area tulad ng sinata sa ating pasyente, ito na yung dangerous part. Why? Kasi dun sa area ng orbit, pwede siyang kumalat sa brain. It would cause yung sinatawag ko na cavernous sinus thrombosis. Pag punta na rin siya doon, pwede rin siya mag-cause ng meningitis as well as brain abscess. Dahil naiipit ang mga structure sa mata, posible rin na mabulag ang pasyente. Worst case, maaari pang ikamatay kung hindi agad maoperahan at malalapatan ng gamot. Ayon pa kay Doc, marami na rin siyang naging pasyente na nagkaroon ng infeksyon ng muka at leeg dahil sa sirang ngipin. Kaya para maiwasan na humantong sa ganitong sitwasyon, may paalala siya sa mga magulang. Tayo mismo as magulang, since di pa naman sila marunong mag-alagaan ng ngipin nila, aalagaan natin yung ngipin ng mga anak natin. Dapat hindi natin paabot na magkaroon ng sirang ngipin yung anak natin kahit milk teeth pa yan kasi it would also cause infection. Ngayong araw sa ilalim na si Baby Jamela sa operasyon para tanggalin ang mga nana sa kanyang mata. Aabot ng 150,000 pesos ang operasyon. Kaya ang kanyang mga magulang nananawagan po ng inyong tulong. Sana po matulungan niyo po yung anak ko sa operation at sa mga bayarin po dito sa Naga Hospital. Kailangan po ng operahan ng anak ko. Humingi po kami ng tulong sa inyo po. Sa kusang loob pong bibigay po sa amin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Magastos talaga tuwing graduation. Pero alam nyo ba na sa Marikina City, libre lang lahat yan mula sa graduation fee, GradPick at maging ang toga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Uy! Graduation season na! Handa na ba ang inyong mga toga dito sa Marikina? Handa na dahil walang singilan ng graduation fee dito. Gagraduate na lang. Marami pa kailangang gastusan. Mula sa renta ng toga, bayad sa picture, at syempre, ang graduation fee. Pero dito sa Marikina, no worries na diyan. Sagot na kasi ng lokal na pamahalaan simula pa noong 2016. Kaya kahit paano, menos gastos na iyan sa mga magulang. Gaya ni Nanay Jenny, na 2 pang sabay nag-graduate. Kaya ang laking tipid, ang saya-saya namin dahil 2, libre pa. Yun, wala na problema. Pero paglilinaw, para sa mga graduating public elementary at high school students lang ito Para bawas na sa isipin, iniisip ng ating mga magulang at mailaan na lang yung kanilang matitipid sa ibang mga bagay. Ang mga toga at iba pang sagot ng LGU, kuhain na lang. O diba, no hassle talaga. And speaking of matipid, ang mga gastusin dapat sa graduation,
Ginagamit na lang yan ng ilang pamilya sa pag-celebrate. Reward para sa mga paghihirap na tiniis at pinagdaanan ng kanilang mga anak. Pwede mo siyang ipanggastos, pambiling bigas, pambiling ulam, pangkain pagkatapos ng graduation kung sakali. Ang graduation talaga sineselebrate yan kahit na sino. Isa kasi niyang malaking achievement na pinaghihirapan makamit. Mobile Journal, Ivan Tarinki po, hatid ang mukha ng balita. Isang kapihan sa Taytay Rizal ang dinadayo dahil sa kakaiba nitong ambience. Kahit kasi nasa underground, marerelax ka pa rin sa magandang tanawin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Tara kape tayo! Yan ang madalas na aya pag gusto mag-unwind o mag-relax. Pero game ka ba kung ang kapihan na pupuntahan ay underground? Naging malaalis in Wonderland ang adventure natin nang mapunta tayo sa isang underground cafe sa Taytay Rizal. Ito ang Burrow Cafe na bago mo matikman ang kanilang kape, pastries at meals, bababa ka muna sa hagdang ito na lagpas 90 steps. Ganyan siya, pababa. And sinasalubong tayo agad dito ng honey ng mga ibon. Okay. Very steep yung steps niya. So, dapat bantayan mo. Kasi kung hindi, dire-diretso yung bagsak mo. Here it is. Kada tayo pababa. Saka may portal. Underground portal. Pagbukas ng pintong ito, literal na down-to-earth vibes agad ng kapihan ang nag-welcome sa atin. Kwento ng cafe owner, hindi siya nagsisisi sa paglipat ng career mula sa pagkuha ng mechanical engineering. Dito raw kasi, combined na ang lahat ng gusto niya sa life. Sustainable work, kape, at deep connection kay Mother Nature. Nature has always been my inspiration. So, napansin ko kasi na lahat tayo pag napagod na sa trabaho, ang bakasyon natin is always back to nature. So I thought, why not actually incorporate nature as part of your everyday? Umaga pa lang nang tayo'y dumating, pero marami na agad ang cafe goers na naabutan natin. Since we came from the city, so parang it's a different ambience, it's a relaxing one. Tapos when you came here, makikita mo madaming puno, tapos the food, as you can see, di ba, naubos namin yung food. Simot na simot. Sarap naman yung food and super relaxing yung ambience. So, hindi naman. Yung paakyat, I think. Lahat daw ng kape rito ay handmade. No machineries needed. Nagre-range rin mula sa local hanggang international ang coffee beans nila. Habang ang putahe, seasonal din at angkop sa harvest. Sa pastries at desserts naman nila, agaw pansin ang kanilang kalabasa cake at kalamansi pie na titikman natin kasama ang kanilang cold brew latte. Very enticing yung itsura niya. Bango. Wow. Very rich yung calamansi flavor niya. And hindi overpowering. Sarap siya. Kasi sobrang concentrated na lasa ng calamansi and sobrang complementing yung pinaka-crust niya, yung pie bed niya. Sarap. Nakaka-relax yung naririnig mo lang dito sa paligid, mga insekto, mga huni ng ibon. And para ka ngayong tumatakas ng mabilisan sa ingay ng syudad. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na malapitan ang flowing waters na masisilayan mula sa cafe deck. Sinigurado raw nilang minimal lang ang construction para ma-accommodate ang establishment at sustainability ng kalikasan. May advocacy projects din ng cafe para sa conservation at preservation ng mga ilog at puno. It's a project done by Sir Henry Kalilong in order to continue research for Tungtung River and to continue growing and taking care of the trees that they've already planted. With passion and creativity, wala raw imposible sa pagtayo ng business. Pero tanging paalala ng Humble Cafe na ito, huwag daw kalimutan si Inang Kalikasan. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.